At eto na nga mga kababayan, Master Judea na naman. Okay. At sa video na ito, pag-uusapan po natin ang lalong tumatapang na Kitty Duterte. Doon kanina mga kababayan sa meeting di avance ng INC. Aba, doon nakita natin ang potensyal ni Kitty Duterte ng pagiging leader. At talaga namang nakukuha niya ang atensyon ng maraming tao dahil the way she speaks and the way na i-address niya ang mga tao na para bagang tatay niya. O speaking of tatay, tumawag pala sa kanya si PRRD mga kababayan. Tumawag si PRRD kay Kitty Duterte bago siya magsalita doon sa meeting di avance ng INC dyan sa Philippine Arena. Gusto niyo bang malaman kung ano ang habilin ni PRRD? Ito. Pag-usapan natin yan pagkatapos nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. At tayo na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik. Magandang araw sa inyo, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, huwag makakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating video na ito. Okay? At syempre, katulad ng aking sinabi, mga kababayan, nagkaroon po ng meeting di avance ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni Marcoleta dyan sa Philippine Arena kanina na talaga namang jam-pack mga kababayan. Napakaraming tao dahil ito po ay pinaghalo-halong mga Iglesia ni Cristo at yung mga Pilipino na sumusuporta sa PDP Laban. No? At alam naman natin na noong nakaraan ay nagsalita si Kitty Duterte dyan sa Quezon City at doon medyo nahihiya pa siya mga kababayan. Medyo nahihiya pa siya doon sa tingin natin. Pero dito sa Philippine Arena, mga kababayan, parang nagkaroon siya ng bigla, ng confident, nagkaroon ng tapang kasi nakausap pala niya yung kanyang daddy, si Daddy Rody. Walang iba kundi si Pangulong Duterte. Alam nyo, pag ikaw kasi pinanganak, ang mga magulang mo ay talagang, sabi nga nila kung ano yung puno, yun talaga ang nagiging bunga. So, eto si Kitty Duterte, parang nakikita natin dito, leader in the making ito. The way she addressed the people, kung paano siya makitungo sa mga tao, ay parang tatay niya. Kumbaga parang barka-barkada lang, tropa-tropa lang. At walang what you see is what you get. Ito, pakinggan po natin ang mas matapang niya ng mga banat, diyan sa rally kanina, diyan sa Bulacan, diyan sa Philippine Arena. Ito po. Ayan na nga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan. Nakikita mo na talagang proud na proud talaga siya sa kanyang tatay. Pati naman tayo, proud na proud tayo kay PRRD na hindi tayo kadugo. What more pa
itong kanyang anak, di ba? Nakadugo. Talagang dapat talagang maging proud ka sa tatay mo. Nagpapasalamat ako kay Tito Rodante Marcoleta sa pag-imbita sa akin at sa mama ko ngayong gabi. Pasensya na po at medyo natagalan kami dahil may klase po ako buong araw kanina. Ang mamahanilat ko rin po pala ay taga rito sa Bulacan. Ako ay isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Yun. Lupit. Napansin nyo ba mga kapatid? Medyo may diin na eh. May diin na yung mga banat yung pagsasalita ni Kitty Duterte, gumagaya kay Master Judea. Okay. Tuloy. Nung isang gabi, nagsalita ako sa rally sa Quezon City. At sa pagtitipon na yon, naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pangako ko kay Dada Rudy na ikampanya ang kanyang mga kandidato habang siya ay nasa The Hague. Bago ako umalis ng The Hague, Ngayon. may bilin ang Dada Rudy ko sa akin. Sabi niya, no guts, no glory. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Sa mga kababayan ko, sa kapwa kabataan, bumoto tayo ng tama dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Yun. Ayan ang sinasabi natin, oh. Kailangan natin ng abogado na may prinsipyo, paninindigan at integridad sa ating legislative branch sa gobyerno natin. Tito Rodante Marcoleta, my senator. Number 38 sa balota. Huwag rin nating kalimutan ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Duterte! Kumuli ang mensahe ni Tatay Digong sa bawat Pilipino. Sabi niya, my love for my country is what brought me here. There was never any personal agenda involved. Mahal niya ang bayan niya. Yun lang po at maraming salamat. God save the Philippines. Pilipinas! Duterte pa rin! Yun, oh! Grabe. Daming tao, oh. Wala na, finish na. Oh. Ayan. Oh, ha? Ayan, ha? Tatak Duterte talaga, palakpakan natin. Oo. Ang Tatak Duterte, yung laging nagpapasalamat, laging ina-acknowledge yung utang na loob nila sa taong bayan. Kaya palakpakan uli natin, mga kababayan. Oo. Ayan, grabe, no? Grabe. Iba ka, Kitty Duterte. But anyway, pag ito naturuan, no, si Kitty Duterte, kasi si BP Inday Sara naturuan ata yan magpolitika eh. Medyo late na, no? Tapos na ata siya magkolehiyo.
na nakapag-graduate na siya, tsaka siya naturuan or pumasok sa politika. Pero ito, si Kitty Duterte, kung ito yung matuturuan ngayon pa lang, aba, baka mas magaling pa to kay VP Sara Duterte. Baka mas magaling pa to sa tatay niya. But anyway, mga kababayan, for now, mananatili yung paghanga natin sa nagawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Although, kaya din naman gawin ni VP Sara yon sa Pilipinas. Pero for now, na kay yung trophy na kay Pangulong Duterte pa 'di ba? So anyway, mga kababayan, sabi ko kanina, tumawag si PRRD kay Kitty Duterte kanina bago siya magsalita. O papunta sila diyan sa meeting di advance na yan. Okay? Pero gusto niyo ba malaman kung ano yung mga sinabi ni PRRD? O sige. Ito muna. Panoorin niyo muna to. Pastor Kibuloy, ang iboto sa balot. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! Ayan, okay? Alright, so mga kababayan, hindi nasabi ni Kitty Duterte yung tumawag sa kanya si PRRD, yung tatay niya. Ang pagkwentuhin na lang natin si Ma'am Hanilet Avancenia. O ito, ma'am, pakikwento po sa amin kung ano po talaga ang inyong nararamdaman, kung ano po yung nangyari, ano ba napag-usapan ni Kitty at ni PRRD, at ano po ba ang gagawin natin? Tayo kami mga Pilipino. Okay? INC! Iglesia ni Cristo. Alam niyo ho ba gaano kamahal ni PRD ang INC? Mahal na mahal niya ang INC. Kaya pag gusto niya ng tao na mapagkakatiwalaan, nagpapahanap siya ng INC. Totoo yan, ma'am. Sir, totoo talaga yan. In fact, nung kinidnap siya, ang kasama namin na masahista namin na nakatira sa aming bahay ay miyembro ng INC. Sinama namin sa Hong Kong, nandun lang siya sa tabi, ma'am. Ngayon, pagka sa Davao, pag nakadapa ako, nakikita, nagpapamasahe, siya ang nakaka-witness ng hagulgol ko sa gabi. So, ganon kamahal ni dating Pangulong Duterte ang INC. At sa simula pa lang, ma'am, sir, ng kanyang political career, alam yan ng inyong pinakapinuno dito kung gaano niya sinuportahan si former mayor noon. Kaya, nung naimbitahan kami nila, Congressman, na magiging Senator Rodante Marcoleta na, malaking pasasalamat po ang pagkakataon na inyong binigay sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal na inyong binibigay sa amin, lalong-lalo na po kay Pangulong Duterte. Alam niyo po sa puso, hindi po ako marunong magsinungaling Ayoko pong magbitbit ng bangko, ayoko pong magyabang. Pero alam niyo po, minahal niya po kayo. Mas minahal pa nga niya ang Pilipino, ang Pilipinas kaysa sa amin na pamilya niya. Alam niyo ho yan. Tuwing sinasabihan niya ng presidente siya, di ba? Sinasabihan niya ang mga kurap, ang mga terorista, ang mga drug lord. Di ba, ma'am? Sinasabihan niya, tinatakot niya, napapalundag ako sa ikinauupuan ko. Kasi sinasabi niya yon
Umalis kayo. Di ba? Tinatakot niya ganyan. Napapalundag kasi ako kasi ang iniisip ko yung anak ko na minor pa noon, 12 anyos lang. Hindi niya inisip na balikan kami, balikan yung pamilya niya, pero inuna niya na masiguro niya na ang bawat Pilipino hindi nasasaksak sa kalye, hindi na-hold up sa kalye, Yan. ang taxi driver hindi nagugurgur ang liig sa likod. Mm. Yun ang inuna niya, ma'am. Sinigurado niya ang bawat pamilya na ang magulang walang anak na adik at ang magulang ng bawat pamilya ay nakakatulog. Alam ko yan kasi kapitbahay namin doon sa Davao City. Dati siyang teacher ni Congressman Pulong. Humingi siya ng tulong. Sabi niya, Rod, tulungan mo kami, hindi kami makatulog sa gabi, yung anak nila adik. Silang dalawa mag-asawa, nag-aaway pag pinagalitan yung anak. So kaya yan, ganun ho ang pagmamahal na ginawa ni Rodrigo Duterte sa inyo. Sinigurado niya na yung pera ng bansa napunta doon sa ospital, sa PGH. Sinigurado niya yung malasakit center dahil alam niya, nung mayor pa siya, ang bawat Pilipino pag nagkasakit, ang isa sa miyembro ng pamilya, nauubos ang pera. Kaya alam niya po ang dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakasakit o nauospital. Di ba ma'am, kaya nilagay niya yung malasakit center. Kaya kanina lang ma'am, may schedule kasi kami papunta rito ng tawag ng papa, ng tatay ng anak ko. Nakita ko kung gaano nag-mature si Veronica overnight. Alam niyo ma'am, sir, baby pa yan eh. Ang security blanket niya yung tatay niya. Pero kinidnap nila. Nag-aaral siya dito sa Manila, tinatawagan niya ako, Ma, wala namang trabaho si Dada. Papuntahin mo na siya dito sa Manila para magbantay sa kanya. Gusto niya yun na nandun sa kanya. Yung tatay naman, ayaw naman niya pumunta ng Manila. Ayaw na niya sumakay ng eroplano. Ma'am, maniwala kayo. Ayaw niya nang magbiyahe. Simple na buhay na lang yan gusto niya. 80 anyos. Kaya minsan ako, hindi ko maiwasan na ako ang umiiyak parati. Kasi sa bahay ako umiikot eh. Naano ko na yung kwarto, alam ko, wala siya doon. Napilitan ang anak ko na mag-mature overnight. So pagka gusto ng anak ko tumabi sa papa niya, ang tatay niya, sa akin naman ang lapit. Sabihan mo nga yung anak mo na doon matulog sa kwarto niya. Kasi ma'am, magkaiba sila ng style. Pag si Kitty pumunta sa kwarto ng papa niya, yung kulambo ng papa niya, tinatanggal niya. Tapos yung aircon ng papa niya na 28 ang thermostat, ginagawa niya 16. So kaya ang papa niya, pag nanonood ng TV sa kwarto niya, pagpasok ng anak niya, sabihan siya, Dada, matulog na tayo. Wala na siya magawa, patayin na lang niya yung TV, doon na lang siya sa sala nanonood ng TV. So kaya doble ang sakit ng aking dibdib. Kasi sa tatay at sa anak. Nung isang araw po, ma'am, na tumawag ang tatay niya, na una tumawag sa akin, si former President Duterte, sabi niya sa akin, sabi niya, kwento kami ng kwento, ganyan. Sabi ko, wag mong kalimutan ha, tawagan mo si Veronica pagkatapos ng tawag natin.
Sabi niya, wag na lang kasi emotional ako pag si Veronica ang kausap ko, pag si Kitty ang kausap ko. So, sabi ko, hindi, ano lang yung pag-uusapan nyo, yung ano, ikikwento niya, yung about kay Mira, yung party nila, yung birthday party nila. Yun lang yun. Sabihin mo na lang, ipaintindi mo na lang na ganon, na hindi ko kaya pag siya ang kausap ko, emotional ako. Ilang beses ko, iniiba ko na naman ng ano, topic. Tapos balik ulit ako sa ganun. Tawagan mo. Hindi. Nung hindi ko na pagkatapos ng conversation namin, tinawagan ko kagad ang anak ko. Agulgol na ako. Sabi ko, Nak, sorry talaga. Kasi sabi ng papa mo, hindi daw niya kaya kung ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Sabi niya, intindihin na lang daw natin na siya ang nasa loob. Kung magulgol talaga ako ng pinakamalakas na gulgol na nagawa ko. Kasi ako lang mag-isa sa kwarto. Sorry ako ng sorry sa anak ko. Pero noon habang nag-uusap kami, sabi niya, Ma, sandali lang ma, may tawag. Buti na lang, tinawagan niya. Tatay niya. Tinawagan siya ng tatay niya. Kasi nag-usap sila. Kanina din schedule namin na wala sa sasakyan kami. Tumawag una kay Kitty, sunod sa akin. Nag-usap sila. Sinabihan siya, mag-aral ka. Kinuwento ni Kitty yung nandun siya sa rally, ginagawa daw niya para sa kanya. Alam din niya kung gaano katino ang mga INC members. Alam ni former President yan. Kaya nakita niyo yan kay Senator Dante Marcoleta. Yan ang mga taong nakita niyo naman ang ginawa sa kanya. Magsalita ka lang sa Kongreso. Anong gagawin sa iyo? Vlogger ka, magsalita ka, anong gagawin sa'yo? Di ba? Ito, ang ginawa sa wala na tayong human rights. Wala ka ng karapatan magsalita. Kayo mga kabataan, kaedad ni Veronica, ni Kitty, huwag niyong hayaan maging ganyan ang buhay ninyo. Sana ilukluk natin sa posisyon yung mga taong may paninindigan, yung mga taong kayang humindi sa pera. Kasi pag yung tao na umuoo, mas mahal ang pera, hindi nila tayo kayang ipaglaban, ma'am. Yan talaga ang masasabi ko na katangian ni former President Duterte. Sunugin niyo man ako dito. Masasabi ko sa inyo na hindi siya kayang bayaran para mapaboran ang isang tao o maging matake advantage ang gobyerno. Nakita ko yan nung nagtatrabaho siya. Madaling araw na ganito ka yung mga folders na pipirmahan at babasahin niya. Pagkailangan niya ibito, may kontratang dehado ang gobyerno, binibito niya yan. Pag may gustong parang ipalusot, dati yan, pinalusot yan eh. Nagutom kasi ang Kongreso nung panahon niya eh. Pero nakita niyo naman sa build. Sabi ko nga sa kanya, nung binisita ko siya doon, sabi niya kanina sa anak niya, this is the price I have to pay for loving the country and the Filipinos. Kailangan niya makulong. Mahirap po magluklok ng tao na kilala ka lang tuwing eleksyon. Sana Pilipino at mga kabataan, isa-isip ninyo, ito sa puso. Yung mga taong lumalabas na lang, nakikita na lang ninyo tumatakbo tuwing eleksyon.
Yung binabati ka lang. Mas gusto ko bang kausapin kayo? Mas gusto ko bang kausapin yung mga nasa kanto, mga sidewalk vendors? Kesa dun sa mga taong plastic Tupperware. Kasi, ipagkano na, ma'am, pera na lang, puro na lang pansarili ang kanilang iniisip. Wala nang iniisip na para kapakanan natin. Kapakanan ng Pilipino, bawat Pilipino na baliwala ngayon. Yan ang namimiss natin dati kay Pangulong Duterte. Inuna niya ang Pilipinas, hinulinga niya kami na pamilya niya. At alam niya ng anak ko, naaawang-awa ako kasi sa 6 years, na 12 to, ano siya, yung years na yan, 12 to 8, 19, 18 siya, 20, na dapat nandyan ang tatay niya, naging presidente, na wala lang time sa kanya. Ngayon, na dapat, nasa kanya na dapat, yun na lang sanang hiling ko ibalik nyo na lang, miski awa na lang, para sa 80 anyos. Ibalik nyo lang siya. Miski na hindi no sa Pilipino, kasi meron kayong lahat, miski sa anak ko na lang. Kaya pakiusap ko sa inyo lahat, lalo na sa susunod na henerasyon, tulungan ninyo ang ating bansa. Hindi na tayo pwede na tumahimik na lang. Hindi na tayo na hindi pwede magsalita, na umuo na lang, kahit na ginagago tayo, kahit na ninanakawan tayo. Ang para sa Pilipinas, ang pera ng Pilipinas ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Hindi dapat yun napupunta sa kanilang bulsa. Huwag nyo hayaan, ma'am, ibigay sa kanila ang sagrado ninyong boto, ma'am at sir. Bantayan natin ang boto natin. Ibigay natin ang magandang kinabukasan sa mga anak natin at sa magiging mga anak nila. Ayaw ko man magsalita, ayaw ko man humarap sa mga tao, napipilitan din ako. Kasi ma'am, kinulong na nila, kinidnap na nila, pero hinaharas kami nila sa Davao. Bago ako lumipad dito, hindi kami pinapatulog ng lawyer sa bahay namin. Alam nyo ba yan? Haras kami. Haras kami sa Davao. Maya't maya, may pinapalabas sila kung anong impormasyon na papasukin nila ang bahay namin. Kaya hanggang ngayon, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tao na nagbabantay sa bahay namin hanggang ngayon. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng Pilipino, ma'am at sir, na dumadalaw sa Hague, araw-araw, bus-bus. Hindi lang bumalik ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Nagbiyahe ng 27 hours. Maraming salamat sa inyo. Alam ko, naramdam ko ang pagmamahal ninyo. Kasi hindi nyo gagawin yan kung hindi nyo mahal ang dating presidente. Ma'am, sir, ngayong eleksyon, alam ko hindi ko na kailangan ikampanya si Congressman Dante Marcoleta dahil alam ko nasa puso ninyo siya. Pero ma'am, sir, ito talaga binilin sa akin ni former President nung kami nabisita ko siya. Huwag niyo daw kalimutan ang Duterte na kandidato niya. Sabihin ko sa inyo yan, ma'am, yung lahat ng mga nandyan, kasama namin noong before 2016,
nung nawala sa pwesto si former President, hindi kami iniwan. Yan yung totoong tao. Ganun yung hanapin nyo, ma'am. Huwag yung maganda lang ang pansin sa inyo at ang pakisama sa inyo tuwing eleksyon. Huwag yung tuwing titingnan kayo. Pagka hindi eleksyon, head to foot lang kayo. Ito sila lahat ng yan. Sila Hinlo, sila sino ba yung singer? Yan ma'am, dati pa, 2016, kasama na namin yan sila. Hindi kami iniwan. Basta yung Duterte, ma'am, hindi ko memorize. Pati si Congressman Dante Marcoleta. Hindi ko sila memorize. Wala akong listahan. Binabasa ko lang yan. So, gusto ko magpasalamat. Miski sa panaginip ko, ma'am. Gusto ko kung pwede lang magpasalamat sa lahat ng inyong suporta. At sabi nga pala kanina, bago ko makalimutan, alam mo, umiiyak yung anak ko. Kasi, kung pwede lang sana, hindi siya mapasok sa politika. Narinig ko, sinabi ng papa niya, mag-aral ka. At sumunod ka rin sa yapa ko. Sabi Yun! Ayun. Oh. Okay, so may basbas na kay PRRD. Sumunod si Kitty Duterte sa kanyang yapak. Ala. Oh, tuloy. So, kailangan ko rin ba ang lahat ng panalangin ninyo para bigyan siya ng lakas si former President na habang nandun siya sa loob. Pero, amazing ang Panginoon talaga, ma'am. Amazing. Ginagawa niya, doon kayo magugulat. Sinabi ko nga sa kanya alam mo ba, mas popular ka ngayon kaysa nung presidente ka. Worldwide ka na ngayon, hindi ka lang pang Pilipinas. Maraming salamat talaga sa inyo. Alam naman ninyo yan, halos buong Pilipinas ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon para lang ipanawagan. Anong panawagan natin, ma'am? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Yan ang panawagan ng mga tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Muli, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Kay Ma'am Edna Marcoleta, ma'am, maraming salamat. Kay Congressman Dante. And of course, sa Iglesia ni Cristo. Kung pwede ko lang kayo yakapin lahat. Pwede ko kayong lakapin lahat. Kasi alam ko, since mayor siya, sinusuportahan niyo siya. Maraming salamat. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ayun. Ayan na nga, si Ma'am Hanilet Abansenya. Alright, maraming salamat ha. Dahil kahit papaano ay nagkaroon po ng representative ang Duterte. Diyan sa ano ba to? Meeting the Avance ni Marcoleta alone, Parang ganoon eh. Kasi parang wala ata. Akala ko ba walang iwan? Parang hindi ata natin nakita yung mga napanood ko yung video actually. Napanood ko yung buong video mula umpisa hanggang sa uli. Hindi naman sa pinangungunahan natin sila, Pero parang wala tayong nakita na mga pangalan man lang o tarpaulin or video or picture ng mga kaalyado ni Marcoleta. Oo. Dapat, pagka sinabing Duterte, dapat walang iwanan yan. Nakikita niyo yung KOJC? Yung KOJC, mga babayan, di ba? Oo. KOJC, walang pinipili. Iglesia ka, katoliko ka, abogado ka, galing ka sa kabila. Walang pinipili ang KOJC eh. Lahat ng mga yan, sa lahat ng rally simultaneously all over the Philippines, pati sa ibang bansa, kasama lahat ng mga kandidato. But anyway, yun, napansin ko lang naman, mukhang wala ata ang mga picture man lang
na kahit papaano itong mga kasama ni Marcoleta, samantalang yung picture ni Marcoleta laging kasama sa lahat ng mga sorties na tawag dito na inisyatiba or ginagawa ng PDP Laban at ng KOJC, no? Dapat pagka Duterte straight walang iwanan, dapat naghihilaan, hindi yung parang wala naman ako, basta yun lang napansin ko. Abangan na lang natin kung sino i-endorso ng Iglesia ni Cristo, no? Thank you wala tuloy ako masabi. Thank you kahit papaano nandun si Kitty. Oo. Nandun si Kitty at nandun si Ma'am Hanilet Avancenia at narinig natin yung Duterte. Okay? Magkita-kita po tayo muli mga kababayan. Abangan natin ang mga susunod na kabanata dahil painit na po ang usapin sa politika sa Pilipinas. At sana manalo ang Duterte. At sana pag nanalo ang Duterte, kung sino ang nanalo dito, sa Duterte, kung hindi man lahat, kung sino man ang mananalo, walang mangiiwan. Okay? Walang mangiiwan, panindigan yung kanilang pinangako sa bayan. Dahil ang tao, mabubwisit yan pag nangako ka, hindi mo tinupad. Alright? So, para ako, nakakasiguro ako na pag si Pastor Apollo Sikibuloy ang nandyan, ang nanalo, lahat ng mga sinasabi natin dyan, matutupad. Sabi ko nga kanina, overqualified si Pastor Apollo Sikibuloy sa pagkasenador eh. Dapat siya pang presidente. Pero, as for senator, ang nangyayari eleksyon ngayon, kaya boto muna natin si Pastor Apollo Sikibuloy ng senador at isama natin lahat ng PDP Laban candidates or yung Duterte candidates. Walang iwanan, okay? Huwag tayong makasarili, okay? Huwag tayong makasarili, idamay natin, idamay natin yung ating mga kakampi. Alright? Huwag nating hayaan na malaglag. Dapat pagka magkakakampi, dapat nagtutulungan no? Oo. But anyway, let's see kung ano mangyayari. At magkita-kita po tayo muli, mga kababayan, sa ating susunod na vlog. And once again, this is Master Judeas and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po.